Ang kwento natin para sa gabing ito ay ipinadala ni Carlo, isa nating masugid na tagapakinig. Ayon sa kanya, karanasan ito ng kanyang lolo na naganap noong dekada 60, kung saan ay binata pa lang ang lolo niyang si Fernando. Kwento ng lolo niya, noong mga panahong ito ay malaganap pa ang iba't ibang uri ng kababalagan sa kanilang probinsya. Panahon ito na kung saan ay maraming mga nagaganap sa kanilang bayan na mahirap ipaliwanag. Mahilig silang umalis ng kanyang mga kaibigan noon. Tuwing pagkatapos ng kanilang mga gawain sa maghapon ay nagkikita-kita sila at dumadayo kung saan-saan para makipag-inuman. Ngunit kadalasan ay doon lang rin naman sila nagpapaikot-ikot sa kanilang baryo. Ang lugar nila ay medyo bulubundukin at malayo sila sa pangunahing kalsada. Magkakalayo din ang kanilang mga bahay. Malalawak kasi yung mga pagmamay-ari nilang lupa na sinasaka. Noong mga panahong iyon kasi, kapag masipag ka, ay tiyak na magkakaroon ka talaga ng malawak na lupain. At sa araw-araw nga, ay nakasanayan na ng mga tao doon sa kanilang baryo ang pag-iinom pagkatapos ng maghapong paggawa. Bale, ito na ang kanilang naging libangan. Si Fernando naman, kasama ng mga kaibigan, ay nagpapalipat-lipat ng pwesto. Minsan ay sa kanila sila nagiinuman. Kung minsan naman sa bahay ng kanyang mga kaibigan. Ayon sa pagsasalaysay ng lolo ni Carlo sa kanya, sagana ang kanilang pamumuhay noon, bagaman simple lamang. Ang tao noon ay marunong umanong makontento at hindi mapagangat. Yun nga lang, ay punong-puno ng misteryo at kababalagan. Isa na rito yung nangyari sa kapatid ng isa nilang kaibigan na nabuntis kahit wala naman itong napapabalitang nobyo. At noong mga panahong iyon, kahit pa nga may nobyo na ang isang dalaga, ay hindi nila maaaring gawin ang isang bagay na iyon hanggat hindi sila nakakasal. Mahigpit noon ang mga magulang at pinapahalagan talaga ang reputasyon ng bawat angkan. Kaya ipinagtaka talaga iyon ng halos lahat doon sa kanilang baryo. Paanong naabuntis ito at sino ang ama? Ang mas ikinagulat pa nila ay nang manganak na ang kapatid ng kanilang kaibigan. Hindi isang sanggol ang isinilang nito, kundi isang isda. Hinala ng mga matatanda ay isang maligno ang may gawa noon na naninirahan doon sa ilog malapit sa kanila. Dahil sa paniniwalang iyon, kung kaya kanilang pinakawalan ang isda doon sa nasabing ilog. Bukod sa pangyayaring ito, ay napakarami pa umanong mga naganap sa kanilang lugar na mahirap ipaliwanag, tulad na lang ng pagkakawala ng isa ring dalaga ng halos 3 araw. Na nang matagpuan ito ay walang malay sa paanan ng isang puno ng balete. Nariyan din ang mga pangkukulam
at pangbabarang na kadalasang nauuwi sa pagkamatay ng kanilang mga kababayong biktima ng mga ganitong uri ng gawain. Ngunit ang mga pangyayaring hindi umano malilimutan ng lolo niyang si Fernando ay yung mismong mga karanasan nito. Minsan, nang pauwi na siya mula sa pakikipag-inuman sa mga kaibigan, ay bigla na lang siyang ginulat ng isang napakalaking baboy na humarang mismo sa kanyang dinaraanan. Maliwanag ang buwan noong mga oras na iyon. At dahil sa kanyang pagkagulat, ay agad niyang hinawakan ang puluhan ng kanyang itak. At nang akma na niyang bubunutin iyon, ay mabilis namang umalis yung baboy. Pero may isang bagay siyang napansin na kakaiba bago pa iyon tuluyang makalayo. Isang bagay na nakapagdulot talaga sa kanya ng matinding takot. Dahilan para mapatakbo na rin siya palayo matapos na mawala sa harapan niya yung baboy. Dahil nakita niyang may suot itong hikaw sa magkabilang tenga. Naluba niya iyong ipinagtaka pagkat hindi iyon karaniwan. Nanoon pa lamang siya nakakita ng ganon. At nang ikwento niya sa kanyang ama, pagdating niya sa kanilang bahay, ay sinabi nitong walang dudang isa umanong aswang ang nakita ni Fernando. Sabi pa ng tatay niya, mabuti na lang umano at hindi talaga siya ang punteriya nito. Kung nagkataon, ay baka nalagay na sa matinding panganib ang buhay niya. Sabay paalala sa kanya na bawas-bawasan ang paglalakad ng gabi, na hanggat maaari nga raw, kung magagawa naman niyang iwasan ay iwasan na. Pero hindi nakinig si Fernando. Sadyang malakas kasi ang hatak ng kanyang mga kaibigan. Kaya maraming beses na ulit yung mga nakakatakot niyang karanasan. Isang gabi, habang pasuray-suray sila ng isang kaibigan sa daan, ay bigla silang nagulat sa malakas na pagtunog ng baka. Ikinagulat nila iyon dahil sa halos nasa tabi lang nila. Bagay na kanila namang ipinagtaka dahil hindi nila iyon napansin. At nang kanilang ilawan ang gawin nilang tagiliran kung saan nagmula yung malakas na tunog na iyon, ay mas lalo pa sila nagtaka at nasindak dahil wala namang naroon, wala ni isa mang hayop, kahit pa yung baka na kanilang inaasahan na makita. Kaya napatakbo na silang magkaibigan ng mabilis at nawala ang kanilang kalasingan buong anong nangyari. Huminto lang sila ng mga ilang hakbang na lang ang layo nila sa bahay ng kanyang kaibigan. Kapwa tagaktak yung kanilang mga pawis. At nagdesisyon si Fernando na wag na munang umuwi sa kanila at makitulog na lamang doon. Minsan naman, nang magpapainom siya ng kanilang alagang kalabaw bago isuga, ay may napansin si Fernando na isang dalagang nakaupo sa isang malaking bato sa gitna ng batis. Ang puti nito at napakakinis. Naramdaman niyang parang mabilis na sumulak yung kanyang dugo sa pagkasabik na malaman
kung sino ang nakahubad na babaeng iyon at makita na rin ang mukha nito. At nang maramdaman umano ng babae yung kanyang presensya, ay panandaliang natigilan ito. Pero hindi ito lumingon sa kanya at nanatili lamang na nakaupo at hindi gumagalaw. Kaya naisipan ni Fernando na bumaba sa sinasakyang kalabaw. Pero bigla na lang naging maligalig yung kanyang alaga. Naging bayolente ito at nais na umatras. Kaya sa halip na bumaba ay naging abala si Fernando sa pagpigil sa kanyang kalabaw dahil sa ginagawa nitong pagpupumiglas na para bang ayaw na nito magtuloy at uminom pa doon sa batis. Kaya nakaramdam ng pagkasuya si Fernando dahil sa hindi inaasahang inasal ng kanyang alagang kalabaw. Ngunit agad namang napalitan ng takot ang kanyang pagkainis na iyon nang makita ang mukha ng babae nang lumingon ito at mapatingin sa kanya. Ang laki ng mga mata nito na bilog na nagtataglay ng maliit na ilong at mayroon itong malaking bibig na may maliliit at masinsin na mga ngipin. At bigla na lang nanakbo ang kanyang alagang kalabaw. Dahil sa bilis nito, nag-alala siya na baka mahulog at matapakan nito. Kung kaya, mahigpit niyang hinawakan yung lupit. Dumapa siya at yumapos pa sa leeg ng kalabaw. Dahil sa nangyaring iyon, simula noon ay hindi na siya doon nagpapainom ng kanilang mga alagang kalabaw. Ang isa pa sa hindi makakalimutang karanasan ng lolo ni Carlo ay nung minsang umakyat ito ng ligaw. Gabi na nang magpasya siyang magpaalam sa nililigawan dahil sa napasarap sila ng kwentuhan. At dahil sa hinintay niya pa kasi na maunang umuwi yung dumalaw din sa dalaga na nauna sa kanya. Bale, karibal niya iyon. Nang naglalakad na siya pa uwi, hindi pa nakakalayo mula dun sa bahay ng nililigawan, ay may naramdaman na siyang parang may sumusunod sa kanya. Pero hindi niya iyon ipinalata. Ngunit patuloy niya itong pinapakiramdaman habang naglalakad. At nag-iisip siya ng paraan kung ano ang kanyang gagawin kung sakaling magpasya na iyon na atakihin siya. Hindi na kasi maganda ang kutob niya noong mga oras na iyon. Malakas ang hinala niya na may gagawin talaga iyong masama sa kanya. Ang tangan-tangan niyang ilaw noong mga panahong iyon ay bote lamang ng gin na nilagyan ng petrolyo. At yung matigas na parte naman ng mais ang nagsilbi nitong pinakapabilo. Iyon ang nakatulong sa kanya ng malaki upang mabigyan ng liwanag yung daan na kanyang nilalakaran. Dahil sa hindi gaanong maliwanag ang buwan ng mga sandaling iyon. Nang malayo-layo na ang kanyang nalalakad, ay tila mas naging aktibo pa yung sumusunod sa kanya. Nabagaman hindi niya ito nakikita, tuwing pasimple niya itong sinusulyapan, unti-unti ay nararamdaman niyang lumalakas na yung pagkalabog ng kanyang dibdib. Kaya hindi na niya iyon nagustuhan.
Nasabi niya sa kanyang sarili ay iba na talaga iyon. Napakiramdam niya anumang oras ay susunggaban na siya noon. Kaya bago pa man mangyari yung iniisip niya, ay mabilis na niyang sinindihan yung gilid ng daan gamit ang hawak niyang muron. At agad na naglagablab at kumalat ang apoy. Iyon na lang yung tanging paraan na naisip niya noong mga oras na iyon. Sa isang iglap ay mabilis na kumalat yung apoy at mas nagmadali pa siya sa ginagawang paglakad. Nang bigla na lang siyang nakarinig ng isang malakas na pagpagaspas na para bang may isang malaking ibon na lumipad. Dahil doon ay wala na siyang sinayang pa na sandali. Nanakbo na si Fernando. Nawala yung sumusunod sa kanya doon sa gilid ng daan, pero hindi pa rin siya napanatag. Hanggang sa maramdaman niya yung malakas na hangin sa kanyang uluhan na mabilis dumaraan. At sa tuwing kanyang iaangat ang ilawan, ay tanging isang malapad na bagay na kulay itim lamang ang kanyang naaaninagan na nangingintab. Napaglalarawan pa ni Fernando ay para iyong isang malapad na payong. Hanggang sa magpasya na siyang hugutin ang kanyang itak, na sa tuwing mararamdaman niyang magdaraan na naman ito sa kanyang uluhan, ay kanya iyong iniaangat at iniwawasiwas. At bigla na lamang niyang naramdaman ang isang malakas na persa sa kanyang likuran na siyang naging dahilan para siya ay matumba. Muntik na siyang masubsob at tumalik sa lupa. Nabitawan niya ang hawak na itak at tumilapon iyon. Pero mabilis siyang kumilos at muli iyong dinampot. Hanggang sa magsisigaw na siya at humingi ng tulong. Dahil alam niyang malapit na roon yung bahay ng isa niyang kaibigan. At doon palang nahinto yung ginagawang pagtatangka sa buhay niya. Di nagtagal ay nakakita siya ng liwanag sa kanyang unahan at papalapit ito sa kanya. Maya-maya pa ay nakita na niya yung kanyang kaibigan at kasama nito ang kanyang ama. Ikinuwento niya sa kanila na hinahabol siya ng aswang. Doon na muna nakitulog si Fernando sa kanila at kinabukasan na umuwi. Nang bumalik siya sa bahay ng kanyang nililigawan, ay nagsama siya ng isang kaibigan. At sa di inaasahang pagkakataon, ay nakasabay niyang muli yung kanyang karibal. Nanadatnan niya nung huli siyang bumisita sa dalaga. At may napansin siya dito. Mayroon itong paso sa kaliwang braso. Na nang makita siya nito, akala mo ay kakainin siya ng buhay. Dahil sa napakatalim na paraan ang pagkakatitig nito sa kanya. Nagpaalam siya sa dalaga at sinabing maghihintay na lang muna siya sa ibaba ng kanilang bahay. Hinayaan niya munang matapos yung kanyang karibal. Makaraan ang mahigit isang oras ay narinig niyang nagpaalam na ito. At nang mapatingin si Fernando ay nakita niyang bumababa na ito ng hagdan. Nang dumaan ito sa kanyang harapan ay minsan pa siya nitong tinitigan ng masama. Pagkalampas sa kanya ay aakyat na sana si Fernando, pero bigla itong bumalik at binalaan siya. Hindi naman nagustuhan ni Fernando
ang ginawa nitong pagbabanta. Kung kaya sinagot niya ito at sinabing daanin lang sa patas na laban at hindi niya ito uurungan. Ngumiti ang lalaki nang nakakainsulto at saka siya tinalikuran nito. Pag-akyat ni Fernando ay tinanong siya ng kanyang nililigawan na si Ofelia. Nakamasid pala ito sa kanila at nakita ang naging pag-uusap nila. Hindi naman inamin ni Fernando ang tunay nilang naging palitan ng salita. Ayaw niya kasing isipin ng dalaga na baka sinisiraan niya lang ito. Pero noong mga oras na iyon ay malakas ang kutob ni Fernando na yung kanyang karibal ang aswang na nagtangka sa kanya noong nagdaan. Mabilis na lumipas yung oras at dahil sa lumalalim na ang gabi, kung kaya nagpaalam na si Fernando kay Ofelia. Nang naglalakad na sila ng kanyang kaibigan, ay mayroon silang naramdaman. Pero nakapag-usap na sila bago pa man na kung sakaling maulit yung nangyari kay Fernando ay hindi sila magpapalata. Kung kaya, ganun nga ang kanilang ginawa. Ngunit bago pa nila lisanin yung bahay nila Ofelia, ay nakahanda na sila. Bukod kasi sa itak na nasa bewang nila, ay kapwa sila may balisong na yari sa bering. At kanila na iyong binuksan pareho, pero itinago nila sa kanilang mga pamunas na hawak-hawak. Kung kaya hindi mapapansin ang nakabukas na balisong dahil sa natatabunan iyon ng tela. Hanggang sa yung mga kaluskos na kanilang nararamdaman ay bigla na lamang tumawid sa kanilang dinaraanan. Pero wala silang nakita. Sa puntong iyon ay pareho silang natigilan ng kanyang kaibigan. Iginala nila ang kanilang paningin pero wala silang naaninagan. Nagpatuloy sila. Pero hindi lang iisa yung kanilang nararamdaman nung mga sandaling iyon. At biglang nagpakita ang isa sa mga ito sa kanilang unahan na hindi nga nagkamali si Fernando pagkat nakita niya yung kanyang karibal at nakangisi pa ito. At bigla siyang nagulat nang maglaho na lamang ito sa isang iglap. Naisip ni Fernando na hindi nga lang ito nag-iisa, kung kaya napakalakas ng loob dahil may iba pa siyang nararamdaman maliban sa kanyang karibal. At bigla na lamang kumilos si Fernando na kanyang iwinasiwas ang balisong sa may gawin niyang likuran, na kahit yung kaibigan niya ay nagulat at mabilis na umilag. At narinig nila yung impit na pagdaing nung nasaktan na hindi na napigilan pa ni Fernando na mapapulalas ng buwisit ka. At nang ilawan iyon ng kaibigan niya ay nakakita pa sila ng patak ng dugo. At muling kumilos si Fernando at sinaksak ang lupa, na ang sunod namang pinuntirya niya ay yung anino. Nagtaka ang kaibigan niya. Akala daw nito ay kanilang anino iyon. Sunod-sunod ang ginawang pagtarak ni Fernando ng balisong at nakarinig sila ng tinig na para bang nahihirapang huminga at tila nagmamadaling lumayo mula sa kanila. Nang naglalakad na silang muli ay tinanong siya ng kanyang kaibigan kung paano niya nalaman ang tungkol doon. Sinabi ni Fernando na turo iyon ng kanyang lolo na isang batikang manggagamot.
Nang muling bumisita si Fernando kanila Ofelia, ay hindi na niya nakasabay pa yung kanyang karibal. Nasabi ng dalaga ay ng ibang bayan na umano ito. Pero duda si Fernando. Tingin niya ay baka masigit pa doon ang dahilan. Nakamit naman niya ang matamis na oo ni Ofelia hanggang sa mapangasawa niya ito. Abangan pa natin ang mga kwentong ibabahagi sa atin ni Carlo, pagkat nangako siya na magpapadalang muli kapag may pagkakataon. Sa ngayon ay hanggang dito na lang po muna. At dito po nagtatapos ang kwentong itinampok natin para sa araw na ito. Wakas ng kwento. Hanggang sa muli.